Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carrillo. So, alam niyo po ang usapin po kasama ng pagtuturo at pamumuhay ng pag-aasawa ay very, very broad. Hindi ko po alam kung paano po siya kinocomprise ng mga marriage counselor, mga minister, mga bishop, at mga mag-asawa. And I sought the Lord concerning this matter. Even though, palagi naman natin po itong naipapaabot, especially pag may family camp. Pero deep inside me, alam kong meron pa purong mas mahalagang bagay na gustong ipaabot ng Diyos. Kaya I asked the Lord for His help. Dahil kung sasalisikin po natin ang kasulatan, ito po'y binubuo ng 66 na aklat. So, masyado pong mahabang proseso at mahirap i-retain na ang lahat ng makikinig, maging po yung buhay ng mag-asawa. Kaya, the Holy Spirit is so gracious na tayo po ay tinugon. Kaya, sa maiksi pong minuto, ay gusto ko pong kunin yung atensyon ninyong lahat at i-share ito sa inyo. Siya po'y pinamagatan kong understanding the great importance of your relationship to God. And join me please in Matthew 6:6. Ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Jesucristo at ito po ang sabi niya. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Let me repeat the second phrase. Pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So, tumalon po tayo in Ephesians 5:21-28. Submitting to one another in the fear of God. Verse 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. And verse 28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. He who loves his wife loves himself. So, ito po yung revelation binigay ng Holy Spirit sa akin. Para yung relasyon po nating mag-asawa, ang lalaki at babae, ay palagi pong matatag, buo, mapayapa, matagumpay. Ang unang-una pong sikreto ay yung ating relasyon sa Diyos. Dahil hanggang ang relasyon natin sa Diyos po ay maayos na maayos, yun din po ang magiging relasyon natin bilang mag-asawa. Kaya kung kayo po yung nagtatanong sa napakaraming nakita po nating
problema ng mag-asawa, maging sila po ay nasa Panginoon at iba po ay nasa fivefold, isa lang po ang sagot nun. Bago po sila nagka-problema sa relasyon nila, ay nagka-problema muna sila sa relasyon nila sa Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At sa po itong dahilan kung bakit binibigyan ng Panginoon Jesucristo ng malalim pong diin, pagpapaabot, yung kahalagahan ng relasyon natin sa Kanya. Personally, masyado po siyang concerned doon. It is simply because yung atin pong personal na relasyon sa Kanya ay aapekto sa relasyon natin sa ating mga asawa at sa lahat ng tao. Kaya sa araw-araw po nating pamumuhay, kinakailangan tayo po ay palaging sumasa Diyos. Sumasa secret place. At ang secret place po ay yung Kanyang presensya. Yung atin pong intimacy sa Kanya. Yung atin pong fellowship. Dahil hindi po pwedeng tayo po ay may relasyon sa Diyos nang wala po tayong intimacy sa Kanya. Yung atin pong totoong relasyon sa Kanya at pakikipagrelasyon sa Kanya at tuloy-tuloy na relasyon sa Kanya ay palagi pong nakabase sa atin pong panahong ibinibigay sa Kanya. Huwag po natin kakalimutan yan. Because when we make God our priority, as we put all things first, then the rest will follow. Because our everyday priority defines our destiny. It defines our future. Kaya dalangin ko na maintindihan niyo po siya. Pag yung atin pong relasyon sa Diyos ay masyado pong malalim, masyado po siyang matatag, masyado po siyang napagtibay, then sigurado po ang ating kinabukasan. Once na ating relasyon sa Diyos ay pumangit, papangit din po ang ating kinabukasan. At apektado po ang lahat. Sapagkat yung atin pong relasyon sa Diyos ang magiging basihan o basis kung tayo po'y magtatagumpay o mabibigo bilang mag-asawa. Kasagana tayo o maghihirap. Matatapos natin ang kalooban niya o hindi. At higit po sa lahat, siya po ang magiging basihan kung tayo po ay magiging kagaya ng Panginoong Jesucristo. At yun po ang malaking dahilan kung bakit ito po yung unang commandment. And I quote Mark 12:30. And the Lord said, not suggest, but commanded, said, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Ang Diyos po ay may plano sa buhay natin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Isa pong reason niya kung bakit niya tayo nilalang alinsunod sa kanyang anyatuwang. Sapagat gusto niya sa pamamagitan natin, yung plano po niya ay maganap. At ito po yung mangyayari lamang pag palagi natin siyang inuuna. Why is that? Sapagat lahat po ng kailangan natin, hindi ilan, hindi ko konti, hindi marami, lahat ay galing sa Kanya. At lahat po ng kailangan ng pamilya natin, lahat ay galing sa Kanya. At lahat ng kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo, lahat ay galing sa Kanya. Kaya hindi tayo po pwedeng mabuhay ng matagumpay nang wala siya. Look to tatay, please. Ang marriage po, ang pagpapamilya ay triangular. Sino po yung nasa itaas? Si Jesus. Sino po yung susunod? Yung husband. Tapos yung wife. So yung family po, yung marriage ay parang isang bahay, triangular. Kinakailangan ang Panginoon ay palaging nandoon. Siya po yung nasa itaas. Siya po yung una. Siya po yung bubong. Upang tayo po ay makapagsilong sa Kanya, sa bagyo ng buhay, sa init ng buhay. Kinakailangan tayo po ay nasakop niya, na pamahalaan niya. Kaya pag ang mag-asawa po, ang lalaki at babae, ay malalim ang relasyon sa Diyos, napakaganda po ng pagsasama nila.
Napakaganda. May enjoy po nila ang pamilya. Ang ugat lang naman po ng lahat ng problema po ng pag-aasawa at pagsasama ay paglibot sa Diyos. Negligence of our personal relationship with the Lord Jesus Christ is the beginning of sin. Let me say that again. Negligence of our personal deep intimacy relationship with Jesus Christ is the beginning of sin. Mag-ooperate na lang po tayo sa sarili nating gusto. Sa sarili nating panukala, pananaw. At yun po ang nangyari sa marami. Nag-i-struggle tayo, nahihirapan tayo. Kasi hindi po siya nauna. Yung kanyang supremacy, yung kanyang sovereignty, ay hindi po nag-work out sa buhay natin. At yung kanya pong plan sa atin, araw-araw, to give us a good family, a good future. As a family, ay hindi po magaganap. Kagaya ng sabi ko kanina, walang kapalitan, Lord. Hindi tayo binigyan ng Lord ng asawang lalaki at asawang babae para lumigaya pa ng gusto. Si Jesus na po yung kaligayahan natin. Ang talagang reason at purpose, kasi may plano siya. Gusto po niya na ipulipil yan sa pamamagitan ng napangasawa mong lalaki. Sa pamamagitan ng napangasawa mong babae. At dito lalabas ang mga bata na hindi pwedeng gawin sa ibang tao. Ito ang dinisay niya. Yung asawa mo na lalaki, yung asawa mong babae, at sa pamamagitan nyo ay lalabas ang mga bata na dinisay niya na dito lumabas sa lahi ninyo mula sa kanya. Huwag po natin kakalimutan yan. So the law of the purse is very important. So important. To miss the law of the purse, and that is Mark 12:30, Matthew 6:6, is to miss the second, the third, the fourth, the fifth, and other things. At habang ako po ay nasa presensya ng Diyos, binigyan niya po ako ng illustration. And I want you to listen carefully. Ito pong illustration pong ito, kahit ano pong gawin natin. Ano pong complain natin. Sino man tayo, ano man tayo. Pag ito pong illustration ito ay ni-reverse natin, walang mangyayari. Hindi tayo makakarating sa ating pupuntahan. Let me say that again. Ito pong illustration ito, sino ka man, ano man ang status ko mo. Pag ito'y ni-reverse mo, ay hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. At ito pong illustration ibinigay sa akin ng Holy Spirit ay patungkol po sa travel, biyahe. Kapag tayo po ay nagtatravel, lalo kung tayo po ay pupunta sa abroad, ano po yung una nating ginagawa? Booking. Is that correct? Pagkatapos po ng booking, so pupunta na po tayo ng airport, ano pong susunod? Check-in. Is that correct? Yun po yung order. Pagkatapos po natin mag-check-in, saan po tayo tutuloy? Immigration. Is that correct? Pagkatapos po ng immigration, saan po tayo tutuloy? X-ray. X-ray yung gamit natin, kakapkapan tayo. Pagkatapos po ng X-ray, saan tayo tutuloy? Boarding area. Habang nag-aantay tayo ng flight. Is that correct? At pagkatapos po, tatawag na po yung steward, it's time to board. Ano pong gagawin natin? Akit na tayo ng aeroplano. Hahanapin na po yung ating mga upuan at pagkatapos tayo po ay mag-depart. So yun po yung order. Ano po yung una sa lahat? Sagutin nyo naman ako. Booking. So pagka wala kang booking, hindi ka pwedeng mag-check-in. Kahit sino ka pa. Kahit ano meron ka. Hindi ka pwedeng mag-check-in. Pag wala kang booking, hindi ka pwedeng pumunta ng immigration. At lalo hindi ka pwedeng dumaan sa X-ray. Hindi ka po pwedeng mag-board kasi wala kang boarding pass. Sayang pagod mo. So ang ibig sabihin, upang ikaw ay makapag-check-in, makapunta ng immigration, dumaan ng X-ray, pumunta ng boarding area, makarating doon,
sa eroplano at lumipad, kailangang i-apply mo yung law of the purse. Ano yung law of the purse? Booking. Hindi mo siya pwedeng i-reverse. Kinakailangang dumaan ka sa booking. Is that correct? Kinakailangan yung pangalan mo ay nasa listahan. At kinakailangan yung pangalan mo, eksakto, pati middle initial mo, pati spelling, yun. Hindi pwedeng iba. Tama yun. At hindi lang yun, kinakailangan may valid ID ka para i-validate na itong nagpabook na ito at sasakay sa aeroplano ay ikaw. Is that correct? Yan po ang relationship. When you miss the first commandment, when you miss Mark 12:30, you miss your flight. Hello. You miss your success as a family. You miss your victory. You miss the plan of God, the eternal plan of God. Kaya araw-araw, kung inyo pong pag-aaralan ng Bible, wala kayong mababasa riyan na may expiration at may piniling araw ang atin pong personal devotion sa Diyos. You have to do it early in the morning. Personally, bilang lalaki, bilang babae. At pagkatapos nun, so you can join. At yun na nga po yung tatalakayin natin sa susunod, at yun na po yung intercession. Kasama na yung blessing one another. Kasama yung ating mga anak. Napakaganda po ng illustration ng Holy Spirit. Taas po yung kamay ng nakarelay. Ulitin natin ha. Hindi ka pwedeng mag-check-in. Hindi ka pwedeng humarap sa immigration. Hindi ka pwedeng pumunta ng x-ray. Hindi ka pa pwedeng mag-board. At hindi ka pwedeng mag-depart pag wala kang booking. Amen. Una sa lahat, may booking dahil doon ibibigay yung ticket, yung boarding pass. I'm sorry, doon ibibigay yung boarding pass. Doon ibabalidate yung ticket, yung ID mo, yung identity mo. Doon kinukonfirm kung ikaw yun. Amen. Amen. So nakuha nyo na po ang revelation kung bakit inuna ni Jesus yung first commandment. Dahil siya po ang susi sa lahat. Now, bilang po mag-asawa, kinakailangan tayo po'y nagkakaisa sa lahat ng bagay. At kadalasan, ito po talaga yung problema sa mag-asawa. Kaya kadalasan, kahit maliit lang po yung usapin, yun po ang simula ng gulo kasi pinapalaki siya ni Satan. Kaya upang ito po'y maiwasan, kinakailangan tayo po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Pero hindi siya ganun kadali. Madali lang po kasing sabihin na husband, love your wife, and wife, submit to your husband. Matagal na po teaching yan, pero hindi naman po siya nangyari ng 100% sa marami. At yun nga po yung concern ko, why I sought the Lord, upang makita po natin dito ano po ba yung problema. At yun nga po yung unity. At para meron po tayong unity, dapat alam ng bawat isa yung ginagawa ng bawat isa. Kasi, paano makakasuporta yung babae sa lalaki kung hindi alam ng babae yung ginagawa ng asawa niyang lalaki? Paano makakasuporta yung asawang babae kahit gusto niya ng kanyang buong buhay at pagkatao kung hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng asawa niya? Is that correct? Is that correct? Nagtatayo ng negosyo, wala siyang alam. Bumibili ng bahay, wala siyang alam. Maraming diniposito sa bangkong pera, wala siyang alam. So dapat, lahat ay alam ng bawat isa. Para makasuporta ang bawat isa. Ganon din naman sa babae. Paano siya masusuportahan ng lalaki kung hindi naman alam ng asawang lalaki kung ano naman yung pinagagawaan nito? Sasabihin na lang niya pag may problema na. Nagugulat yung asawang lalaki, paano ka nagka-problema? Wala naman ako alam na meron ka transaksyong pinasok. Wala naman ako alam na meron ka palang negosyong pinasukan, scam pala yun. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, tutulungan kita. So, napakahirap naman nun. At pagkatapos, pag hindi kita tinutulungan, ayan ka na. Hindi mo na ako mahal.
So hindi issue yung pag-ibig dito, yung issue rito, transparency, openness. Sabi mo sa katabi mo, no secret. At yun ang reason kung bakit inalaw ng Lord, nung hindi pa nagkakasala si Adam at si Eve, nung sila po'y naked, both naked, it speaks of transparency, openness. Dapat ang mag-asawa, wala tayong nililihim sa bawat isa. Dahil pag meron tayong nililihim, hindi man natin siya sinasadya, simula na po ng sini yun. Asawa mo siya you are one. Dapat alam niya. Saka lang pupunta, kailan ka uuwi, ano yung sasakyan mo, paano kanya may papag-pray? So akala niya, nag-aeroplano ka nagkabayo ka pala. Tapos nahulog ka. So nagulat siya. Kasi ang prayer niya, ingatan kanya sa biyahe sa aeroplano. Pinag-pray niya pa yung piloto. Pati yung first officer, yung ground crew. Nag-warfare pa siyang pinalayay siya yung mga principality sa ikalawang kalangitan. Pagkatapos sa balitaan niya, hindi ka pala nag-aeroplano, nagkabayo ka pala. Nangingiting marami rito. So yun yung problema nun. So dapat bilang mag-asawa, alam natin parehas yung nangyayari. Amen. Kasi ikaw nga ang leader, ikaw yung lalaki. Ikaw walang helper, sino ililid mo? Sino sasuporta sa'yo? Ay kung bakit binigay ng Diyos si Eva at kay Adan para merong sumuporta. Mapabilis yung kalooban ng Diyos sa kaganapan. Napakaganda nito. Tapos po yung dalawang kamay ng kausap ko rito. Ang dami mo palang bank account. Pagkatapos siya, walang account. Lahat nasa pangalan mo. Ang dami pong kasong ganun. Kaya nung siya po'y nag-pass away, nagulat siya na may mga naghahabol. Ayun. Dahil hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya yung transparency, mahalaga yan. Magkano ba sweldo mo? Sabihin mo sa asawa mo. Na-promote ka ba? Para makasama siya ron sa kagalakan. Kung merong battle, so dalawa kayong makikidigma. Kasi sa hirap at ginawa, magkasama kayo. Nakuha niyo yun? Nabibilis ba kayo ron? Kaya walang lihiman. Kasi problema ng isa, problema ng isa. Kagalakan ng isa, kagalakan ng isa. So wala namang masama kung sasabihin mo sa asawa mo, namili ka, kumain ka, gusto mo to, ito yung pera. At by the way, pwede ba akong magtanong? Bakit kayong mga lalaki, natatakot kayo sabihin sa mga asawa niyo yung pera niyo? Bakit? Ako, tinanong ako ni nanay yan. Sabi niya pa, magkano pera mo marami? Sabi niya, pwede ko bang malaman yung amount? Mahirap bilangin. Pero, isang bagay ka ako sinisiguro ko sa iyo. Ayokong mapagod ka Mahal kita Mahirap bilangin. Hindi ka naman accountant. So, ayokong masira yung kutis mo. Isang bagay ka ako sigurado rito, lahat ng akin iyo. Ganon kasimple yan. Ito yung bolt. So alam niya. Kayo ay magtatanong, tatay, nabubuksan niya ba? Hindi. Kasi ayoko siyang mapagod. Ako yung nagbubukas. Yung nagmamahal. Sabi ron, mga lalaki, mahalin yung mga asawa niyo. Kung mahal mo siya, ba't mo siya papagurin? Do you get that? Dapat, honest tayo. Kahit na wala kang ginagawang kasalanan sa mata ng Diyos, dishonest yun. Kasi may lihim ka, ikaw lang nakakaalam. Paano makakasuporta ang bawat isa? Bibili kang property, magpapurchase ka ng sasakyan, whatever it is, dapat alam niyang mag-asawa. You talk about it. Iba-budget ninyo, saan kukunin ito? Ay kung walang pera, o pwede kayong mag-pray for a miracle. So yun yung mag-asawa. At madidiscover niyo kung parehas kayong aware sa isang bagay at kayo magkasamang nagpipray, kita niyo yung power of prayer. Dalawa kayo, mabilis po yung sagot. Kung nagpaalam po si Eva at kay Adan at sinabi niyang kakainin niya yung bungang kahoy, na-prevent po yung sin. Kasi forbidden yun Now, ito po ngayon yung point ko. Tatay, paano po namin ngayon mapapagtibay yung aming unity? So, number one, dapat alam niyo kung ano yung will ng Diyos.
Dahil yun yung basis ng unity. Yung will ng Diyos. Hindi yung feeling natin. Hindi yung emotion. Amen. Nakuha niyo po ako. Hindi yung circumstances, hindi opportunity, hindi yung sabi ng kung sino-sino, kundi yung will ng Diyos. At kahit ayaw ng lalaki, basta will ng Diyos yan, magsasubmit siya. At kahit ayaw ng babae, basta will ng Diyos yan, magsasubmit siya. Huwag niyo nga kalimutan yan. Hello? Do you get that? Siyempre, medyo may kirot yan. Pero wala tayong option kundi sumunod sa Diyos kasi kalooban niya yun. Hindi pwedeng ipilit ng lalaki na siya yung leader na kahit hindi to will ng Diyos, dapat sumunod yung asawa niya. Hindi yun ang nais ng Diyos. Dapat alam ninyo kung anong will niya. At kahit hindi gusto ng feeling ng sino man, isusurrender natin yung feeling natin sa Diyos. Yung pansarili nating kapakanan, i-deny natin. Magsasabing tayo parehas sa will ng Diyos. Ando doon yung victory. Kasi, pag inalis natin yung will ng Diyos sa ating relationship, at puro lang po tayo roon sa ako yung lalaki, dapat sumunod ka. Amen. At ikaw naman yung babae na dapat kahit anong ginagawa ko, mahalin mo ko. So wala tayong question doon. Pero ang punto rito, palagi tayong ganon. Yung buhay natin shaky. Hindi tayo magkakaisa. Kasi yung responsibility natin bilang mag-asawa, husband, love your wife. O husbands, love your wives. O husband, love your wives. And wives, submit to your husband. Siya po'y palaging sinasamahan ng will ng Diyos. Palagi po siya nasa konteksto ng salita ng Diyos. Hindi outside. Dahil magiging blind follower ang babae at magiging dictator ang lalaki. Dapat palaging nandyan ang salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng maintindihan nyo bilang mag-asawa, dapat pares kayo nagpapakalalim sa Lord. Sabay kayong dumadalo. Sabay kayong nagpipray. Nagkakasundo kayo sa pagbibigay sa Panginoon. Sakripisyo, first fruit. Amen. Amen. Kung may magpapasting, di alam ng bawat isa, may susuporta. May mananalangin. Kasi mahirap na hindi alam ng asawa ko saan nagpunta yung asawa niya, nag-aalala siya. Eh kung sasabihin mo, di walang problema. So ganun siya kasimple. Kaya napakahalaga po nito. Palakpakan natin ng Diyos. Ayan. Now, ikalawa pong problema ng mga pamilya, ng mag-asawa, ay yung issue ng pagbabago. Taas po rito yung kamay ng gusto ng pagbabago. Walang may gusto. Walang may gusto. Tawa rito. Walang may gusto. Ayaw mo mabago asawa mo lalaki, taas yung kamay ng gustong mabago asawa niyang lalaki. Ang dami. Taas yung kamay ng gustong mabago asawa niyang babae. Mas kukonti. So, ito po ang punto. Ang pagbabago, trabaho ng Diyos. Hindi natin. Huwag niyong kakalimutan yan. The more na gusto nating baguhin ng bawat isa, the more nalalala problema natin. You cannot change your spouse. It is only God. Ang pinakamaganda nating gawin upang sila'y mabago, number one, take your responsibility. Kung lalaki ka, mahalin mo ang asawa mong babae. And expect na pag nabuhay ka sa pag-ibig, tiyak mababago ang asawa mo. Ba't ko po sinabi yun? Yung church, punong-puno ng kasalanan. Ang daming rebellion, disobedience sa Diyos. Ang daming yung fornication, adultery, immorality, idolatry. Pero dahil sa love ng Panginoon, nabago ang church. Amen. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, yung church ay nabago. From glory to glory, into His image and His likeness. Ganito rin sa mga asawa nating babae. Sa ating pag-ibig sa kanila, mababago sila.
At yung pag-ibig po, puno ng pagtitiis, pagpapatawad, pag-unawa, pagpapakasakit. Amen. Kasi andun, siya po yung nagpakasakit eh. Siya yung nagsakripisyo, siya yung nagtiis. Binata niya yung kasalanan ng church para dumating ang pagbabago sa kanya. At yun naman ang laging kinakwento ni nanay. Di ba? Hindi ko siya dinaan sa ibang bagay, kundi pag-ibig, panalangin. Hindi ko siya pinors na magbago. Kasi kahit sabihin natin sa ating mga asawa, magbago ka, hindi sila mababago. Maliban yung tungkulin natin, inaako natin. At ang lalaki, ang unang-una na dapat mag-initiate ng responsibility niya. Kaya rito, inuna yung katotohanan ang unang ginawa ng Diyos ay si Adan. Hindi si Eva. Dahil ang lahat po ng initiative o first step ay nagsisimula sa lalaki. Kaya hindi nga po pwede yung ginagawa ng mundo ngayon na babae po yung naliligaw sa lalaki. Hindi pwede yun. Kinakailangan yung lalaki ang naliligaw sa babae. At kahit na sabihin pa po natin na walang masamang intensyon ng isang babae, pero kung ikaw ay nagpapakita sa lalaki ng intensyon, siya yung gusto mong mapangasawa, pangit yun. Kasi verbally, pinakikita mo na ikaw ay naliligaw sa kanya. At bilang mga babae ng Diyos, hindi siya maganda. Kasi prinsesa ka. Dapat ikaw yung nililigawan. Do you get that? Tapos yung dalawang kamay ng kausap ko dito. Kaya tayo mga lalaki, be like Jesus. Yun talaga ang solusyon. Lagi kong sinasabi kay nanay yan sa mga anak namin, sa inyo pa ulit-ulit. Ang solusyon sa lahat ay maging kagaya ng Panginoon. Mag-deny ng sarili. At ito po kasi maganda eh. Ang sabi ng verse 28, pag minamahal ng mga asawa na lalaki ang asawa niyang babae, minahal niya sarili niya. Kaya pag hindi mo minahal ng totoo ang asawa mong babae, hindi mo minahal sarili mo. Why is that? Why is that? Because you are one. You are one. Hindi kayo hiwalay. Kaya yung pag-ibig mo sa asawa mong babae ay pag-ibig mo sa sarili mo. Kasi kung ano yung mangyayari sa kanya, mararamdaman mo. Lahat ng magaganap sa asawa mong babae may effect sa iyo. O pwede mong itago, pwede mong i-ignore, but the truth may effect sa iyo. Hindi ka lang nagsalita, but deep within, it affects you. Dininay mo lang siya. Pero hindi na wala ang problema ron. Because to deny a problem, don't solve the problem. Still, the problem exists. Para ma-solve ang problem, you have to solve it. Not to deny it. You have to face it. At kaya mo yan dahil nasa sa iyo ang overcoming nature ng Lord. Amen. Hindi mo kinakailangan mag-struggle. At bahagi ng pag-ibig ng lalaki sa babae, isakripisyo yung buhay niya. Hindi mo dapat pagwikaan ang asawang babae ng pangit na salita. Kasi it will affect you. Kasi yun ang sabi ng verse 28 eh. Mahalin daw ng mga lalaki ang asawa niyang babae kagaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Amen. Apektado tayo. Naramdaman niyo yun? Ako, dama ko pag sinanay may kabigatan. Kaya di siya magsalita, dama ko. At dama ko rin pag siya po'y puno ng kagalakan. Why? Because we are one. We cannot ignore that. Buto ng aking mga buto, yun ang sabi ni Adan. Laman ng aking mga laman. Kaya ngayon apelyido ng babae, kinover ng apelyido ng lalaki. Kasi buto ng mga buto, laman ng mga laman. Galing ang babae sa lalaki. Kailangan tayo, mga lalaki, sensitive tayo sa mga asawa nating babae. Sensitive na alam natin yung strength nila, alam natin weakness nila, para alam natin kung saan magpupuno at saan magpipraise ng life nila. Para hindi tayo palagi nilang nasasyak, nagugulat, nagtataka. Kasi that is very
unrealistic. Matagal na kayo nagsasama, 5 years, 7 years, 10 years, lalo na pag umabot kayo ng 20, asawa mo, stranger sa iyo. Hindi mo siya kilala ng gusto. Gano'n na katagal na panahon. So, sabihin, may problema kayo sa simula pa lang. Nagagawa mo ngayong iayos yung sarili mo, tulungan siya kasi kilala mo na siya. Sabihin, yung minor, hindi mo mini-major at yung major, hindi mo mina-minor. Alam mo kung saan magpupuno. Alam mo kung paano ipipace out yung sarili mo. Alam mo kung paano siya i-comment, kung paano siya i-correct out of love, speaking the truth in love. Hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa harap ng presensya ng Diyos, dalawa kayo. Amen. At naman po ang problema ng mag-asawa, dapat nire-resolve yan ng bawat isa. Hindi dapat kasama yung kaibigan. Kaya gano'n pa po kabait ito, kamatulungin, hindi naman ito yung pinakasalan yung asawa mo. At kahit yung mga in-laws natin, we welcome their care, their love, their affection, their concern, pero secondary lang yun. Ang una muna, tayo. In the presence of the Lord. At kung sino yung may kakulangan, di humingi ng tawad. Wag palagi, ikaw yung tama, palaging siya ang mali. Walang humility ron. Walang sincerity ron. At napakahirap na nanalo ka, pero yung tinalo mo asawa mo, hindi maganda yun. Parang buong isipin mo, nanalo ka, pero yung ninakaut mo asawa mo, hindi mabuti. Kahit may kakulangan ng bawat isa, ang goal natin, i-restore. Kaya ang forgiveness, napakahalaga. At kung paano ang Lord nagpatawad sa atin, ang tuloy-tuloy, walang tigil, hindi siya nagsasawa, ganon katiisin ang mga lalaki. Kaya nga hindi pwedeng i-reverse yung DNA ng lalaki kasi yun siya talaga eh. Na tayo naman mga babae, wag nating baguhin mga asawa nating lalaki. Mag-submit tayo sa will ng Diyos kahit ayaw ng pakiramdam natin, hindi natin gusto, hindi natin kinaugali at kinalakihan sa buhay. Dahil sa ating pagpapasakop sa ating mga asawang lalaki, nababago sila. At kung hindi tayo titigil pasakop, yung pagbabagong magaganap sa kanila, patungo ng perfection. Kasi pag sinabing helper tayo or helpmate, sabihin, gusto natin magtagumpay yung mga asawa natin, full support tayo. Kasi kung hindi tayo magpapailalim sa kanilang leadership, especially godly po ito, biblical, according to the will of God, so hindi ka helpmate, kawarmate ka. Ikaw yung nagiging kaaway, dapat kakampi. At hindi dapat sa mag-asawa yun. Siguro may advice. Mabuti pa na isipin lang natin yung karangalan ng Diyos, kapakanan ng asawa natin kaysa sa sarili natin. Alam niyo yung salita magparaya. Maganda pong term yun. Lalo na kung ipapumuhay mo. Honorable sa Diyos yun. Kaya, hindi pwedeng i-reverse ng babae yung truth. Ang lalaki ang leader at yung babae ang nililid. Pwedeng magsuggest ang babae, pinag-uusapan po siya. Kami ni lalaki, kami nag-uusap. Kinukuha ko po yung kanyang mga ideas, lalo na pag anointing niya yun, ability niya yun. Alam kong yun yung kanyang porte. So, mahalaga sa akin yun. At siya din naman, palagi niya ako tinatanong, kasi alam niya yun yung anointing ko, yun yung leadership ko, yun yung expertise ko. So parehas namin nagagamit yung gift namin sa Lord. Hindi namin siya ginagamit sa pag-aaway, kundi sa karangalan ng Diyos. Ando doon yung respect sa bawat isa. So when we love our wife, so we respect her. So when we submit to our husband, we respect him. At yun yung honorable sa Diyos. At kahit na mas magaling tayo sa mga lalaki, dapat hindi natin inaalis yung truth na siya yung leader. Binibuild mo siya, nililipa, pini-encourage. Kaya mo yan. Hindi mo ina-asarp yung authority niya. Hindi ibig sabihin, nagtagumpay ka,
at siya ay failure sa business niya o sa kanyang goal, ikaw na yung magli-lead. It's wrong. Nagaya po nung isang araw, na-cross along ko po yung isa pong seminar patungkol po sa mga babae. Gagaling po yung mga host, mga nasa panel, puro po English. Talagang magagaling po sila, mga brilliant na mga babae. So pinanood ko po siya. Tinalakay po yung problema ng mag-asawa, yung widow, yung single, paano magpapalaki ng mga bata. So nakinig po ako. Tapos meron pong question and answer. So isa puro sa naitanong, puro babae po kasi ito Women's Gathering, Fellowship. Tatalino, puro English. Nahanap ko po yung glory, English nakita ko. So anyway. Meron po nagtanong, ito po yung tanong niya. Ako ba yung magsasubmit sa asawa kong lalaki, mas malaki sweldo ko sa kanya? Ayun po yung isang tanong. Ano po ang sagot doon, tatay? Pag pinag-usapan natin ang submission sa asawa nating lalaki, hindi pinag-usapan dito kung malaki sweldo mo kaysa sa kanya. O mas mayaman ka kaysa sa kanya. O mas marami kang property, o mas genius ka at brilliant ka kaysa sa kanya. Ang pinag-uusapan dito, will ng Diyos. Utos niya yun Hello. Dito kagaya sa India, yung lalaki binibili. Binibili yung lalaki sa India. Pag mayamang babae, gusto niyang asawa, bibili siya ng mahirap na lalaki. Pogi, babayaran niya, asawa niya na yun. Hindi man po sa lahat ng state ng India, pero may mga kasong gano'n, and that is true. Na Bible, hindi po siya gano'n. Nung ginawa ng Diyos ang tao, ang lalaki at babae, ginawa niya po ito. Nung ginawa ng Diyos ang tao, lalaki at babae, wala pong pinag-uusapang things, money, position, privilege, education, ability, personality. Ang pinag-uusapan dito, order ng Diyos. That is God's order. At yun nga ang pinipervert ng diablo ngayon. Alam niya na yung ibig kong sabihin? Same-sex marriage. Perversion yun. Pero hindi yun ang nais ng Diyos. Ang lalaki ang leader. Kaya nga tayo mga lalaki talaga, to be honest, nasa atin ang responsibility malaki. Kung paano ang malaking responsibility nasa Lord to save the world. Nasa atin po yung burden malaki. Kung paano ang burden to save the world ay nasa Panginoon. Nasa atin po yung pressure. Nasa atin po yung long suffering. Susunod lang po mga babae. At pag nakita ng mga asawa natin, mga babae, na safe sila sa atin, secure, yung support ay 100%. Kahit hindi mo i-demand, hindi mo hingin, ibibigay nila. Kaya ang pagbabago ng lalaki at ng asawang babae ay nasa pag-aako natin ng ating mga tungkulin. Let me say it again. Hindi natin mababago asawa natin. Can you imagine kung pinagtaga kong baguhin si nanay? Alam niyo na, ibig kong sabihin, hindi ako ganito kagandang lalaki. Baka kalbo na ako. Tapos, tanda ko lang tingnan. Siyempre, kilala niyo naman si nanay, strong will. Sanay sa giyera. Ako, sanay ako sa kapayapaan kaya kung inimpose ko yung authority ko at gusto ko siyang baguhin, magulo buhay namin. So I walk the footsteps of Jesus. Umunawa, nagpaparaya, nagpapatawad. It work out. Maaaring hindi mo makita ngayon, pero mag-work out po siya. Hindi pwedeng hindi. At tayo namang mga babae, ganun din. Mismo mga asawa natin, hindi malalim, at may pagkakataon pa nga na kadalasan wala naman sila sa Lord, pero andyan na nga yung relasyon. So kinakailangan talagang lakaran mo ang Word of God. Especially, hindi siya malalim sa Lord. Kasi may mga kaso na pinakasalan niya yung lalaki, mas mature yung babae. May mga kaso na pinakasalan ng babae yung lalaki, hindi siya ganun ka-Christian. At hindi pa nga Christian. So parehas lang siya.
para mabago ang mga lalaki. Respect is very important. O pwede mo naman gawin yung tungkulin mo sa Lord na nirerespeto mo yung asawa mo. Ang nangyari kasi sa marami, pinupus natin eh. Ginagamitan natin ang sarili nating exertion ng strength. Hindi nag-workout yun. The best thing to do is to pray. May mga panahon kahit tama tayo, tahimik tayo. Para ipakita yung respect sa kanila. May mga panahon pa nga yung pananahimik mo, malakas ang conviction sa asawa mo. Malakas. Especially pag nag-pray ka. Ako, nasubukan ko kay nanay na maraming ulit yun. Hindi po 100 times, 1,000 times. Malakas yung conviction. Siya na po yung nagsasabing, I'm sorry. Nako, nag-workout kay tata yun. At yung mga babae, living like this, mag-workout din sa inyo yung para sa mga husband nyo. Always remember ang Diyos ng kapayapaan. Pag nasa kapayapaan ka, nagtatrabaho siya. Kasi pag meron ng gulo, sigawan, away, taasan ng tinig, dabugan, pagkairita, wala na ang Diyos dun. Because God is the God of peace and God of order. Pag may confusion, Satan is working. We must not allow the devil to do that and to destroy our marriage. Yan man kasi ibig sabihin tumahimik ka mali ka, at siya yung tama. Naging matalino ka lang sa pag-handle ng sitwasyon. Kasi nga, kung sasagutin mo, pipilit mo gusto mo, taas yan ng tinig, taas ka rin, where will you go? At di naman ibig sabihin, tahimik ka, hindi mo alam yung ginagawa niyang mali. You simply do it God's way. You simply do it in the spirit, not in the flesh. The wife, as a helper, must fully support the leadership of her husband. Especially what they are doing is the will of God. And the husband must fully support his wife, especially what she is doing is the will of God. Kaya ito po'y supreme. Kaya siya ako sa daming marriage counseling, sa dami po ng seminar, wala yung will ng Diyos. The Lord said, apart from me, you can do nothing. Without my word, you will have no guide. Ito po yung guide. Thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. Hindi niyo napansin ang sabi ng Ephesians 5:21, submitting to one another in the fear of the Lord. We must respect one another. In the fear of the Lord. In love of the Lord. Amen. Submitting to one another. Ito po yung nawala Kadalasan babae lang yung nagsasubmit sa will ng Diyos, yung lalaki hindi. Pero ang sabi rito, submitting to one another in the fear of the Lord. Question, tatay, will ng Diyos to, ayaw ng asawa ko. Pag-pray mo siya. Kausapin siya ng Diyos. Pakita mo yung ilaw ng buhay mo, yung buhay ng Lord. Huwag lang mawala ang respect. Minuto lang, hihipuin ng Lord yan. Matagal na yung kalahating oras, matagal na yung isang araw. Magbabago yung pangyayari. Hindi makakagalaw ang Lord when we do it our way. We have to do it God's way. Nag-ooperate ang power ng Diyos pag nandoon yung character. Pag walang character, walang operation ng power. Dahil ang foundation ng lahat ng gifts of the Spirit is the fruit of the Spirit. At ang number one doon ay love. And love is always accompanied by respect. Amen. Yung daman-daman ng asawa mo na mahalaga siya sa iyo, nirespeto mo siya. Daman-daman nila yun. Pero nga po ako nabasa sa Facebook, dito na po ako magtatapos. Nang sabi puro ng mga unbeliever, nag-comment po ako yung comment ko sa Lord. Hindi ako sasyon sa kanila kasi unbeliever yun Pinasok ko po yung word of God ng meron pong pagmamalasakit sa kanila. And they appreciate that. Sabi puro sa post, kayong mga lalaki, dapat alis kayo sa mga asawa niyong babae kasi alam nila kung nagsisinungaling kayo. Tapos marami po nag-comment doon ang sabi, yeah, kasi mukhang Amerikano Yes.
Correct. Amen. So, hindi lang naman po yun para roon sa mga lalaki. Parehas lang din sa babae yun. Pagtibayin natin yung relasyon natin sa Diyos. Siya ang susi sa lahat. At pag nabuhay po tayo sa pakikipagrelasyon sa Kanya, first thing first, araw-araw, ang sarap po ng pagsasama natin. Ang ganda ng pamilya natin. Tagumpay po tayo. At kahit anong itapon ni Satan problema, may solusyon na kagad. At para lagi kayong malapit sa bawat isa, lagi kayong magkasama mag-pray. Sa relasyon sa Lord, personal yun. Kagaya ng sabi ko kanina. Pero pagdating sa intercession, maganda, nagpipray kayong dalawa. Meron kayong time para mag-pray. Kung pagod yung lalaki galing sa abroad na trabaho, so umanap tayo ng convenient time na nakapag-relax siya. At kung hindi nyo man magawa ang mahabang oras, kung ano yung kaya, okay na yon. Importante, nag-pray kayo. At pag nag-pray kayo, mag-pray kayo ng pagpapala, huwag yung patamaan sa bawat isa. Alam niyo, maraming prayer na gano'n nanalangin siya. Lord, yung asawa ko, Lord, alam mo yung pinagagawa. Hindi prayer, akusasyon yun. And let me advise you, this is very important. In case na hindi kayo nagkakasundo, ito yung sabi ko kanina don't accuse each other. Never accuse your spouse. Walang maitutulong. Sama ng loob ang idudulot, hinanakit, gulo. Gumamit ka ng tamang salita. At kung nasaktan ka, tama ka siya, mali, tumahimik ka na lang kaysa mag-akusa ka sa kanya. Kung hindi mo lang matitiis yung sarili mo at gusto mo lang siya akusahan, with respect, sabihin mo sa kanya, lalaki o babae, I'm sorry. Iiwan muna kita rito. I will go and pray. At salamat sa mga advices mo. So, yun lang po yun. Not to prolong the issue. Kasi nga, kung paano niyo maayos ang isang bagay kung hindi kayo nakakasundo sa pinag-uusapan niyo. So, kahit tatlong araw kayo mag-uusap dyan, kung yung pinag-uusapan niyo, hindi naman kayo nakakasundo, so sayang yung pag-uusap niyo. Maging matalino kayo. Huwag nating ipilit. Kasi lalaki ko. Huwag nating ipilit na magsabit yung mga asawang babae. Vice versa, mag-pray po tayo. Pagalawin natin ang Diyos. Si nanay, hindi ko siya pinorse. Dinala ko siya sa prayer. Marami siyang decision hindi ko gusto. Alam ko hindi siya makikinig. Magdidiskusyon kami at yun yung iniiwasan ko. Kasi ayoko mawala sa spirit. At ayoko rin siyang masaktan kasi mahal ko siya Ako ang masasaktan. What I did, I cried to the Lord. Lord, baguhin mo ito. Kausapin mo siya. On the other hand naman, kung bago yung pinapaabot niya at hindi ko siya abot, at hindi ko kinalakihan, at hindi na-reveal ng Lord sa akin, hindi ko siya kinokontra. Yan ang what I did. Nagpupunta sa presence ng Lord at nagpipray, Lord, i-reveal mo sa akin kung yung decision niya, will mo. I will obey. Ay kung hindi naman, let me know. At baguhin mo yung thought niya. Lalo na pag marami kayong kasama sa bahay. Marami kayong kasama sa biyahe. May pagkakataong ayaw mong marami, gusto niyang marami. So para walang argumento, kasi kahit ipilit mo yung salitang mag-submit ka, ayaw niya, magko-contention kayo. So, ang pinakamagandang gawin, Lord, kausapin mo siya. Magkakaroon po ng pagsagot ng Diyos. Mababago ang pangyari at susunod po siya. Do it God's way. And I have discovered 1,000 times noon hanggang ngayon, when you do it God's way, 100%, God will side with you. At hindi ka magtataka kung magsusorry ang husband mo. Magsusorry ang wife mo. At pag siya yung nagsorry, hug mo lang. Nakalimutan mo na yung kain tayo sa labas. Love you. So yun lang yun. Huwag yung, pinatawad na kita. Huwag mo nang uulitin. Walang ganun. Pagka nagpatawad ka na, wala na. Ako, ganun ako kay nanay. Kalimutan mo na yun.
I love you. Nakain tayo sa labas. Amen. 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 Kasi, anong glory ng Lord kung yung pinag-uusapan nyo puro pangit na bagay? Si Satan lang naman yung gustong pag-usapan pangit na bagay. Anong problema kung nagkasala siya, nagpatawad ka na nga eh. At pag-uusapan pa. Kasi very obvious na kung pinag-uusapan pa, so sinabi mo nagpatawad ka, hindi ka pa nagpatawad noon. Nakiramdam ka lang. May kirot ka pa. At pag naramdaman natin mga lalaki na mga asawa nating babae, hindi naman sumunod na heart ka, huwag mo siya akusahan. Huwag mo siyang awayin, takbo sa room. Lord, pinatatawad ko po yung may bahay ko. Huwag mo isigaw sa kanya bago ka pumunta ng kwarto, pinapatawad na kita. No, just go directly into the presence of the Father. Doon ka umiyak. Lord, pinapatawad ko na po siya. Kunin mo yung picture. I bless you, my wife. I love you. Babae ka ng Diyos, mapayapa ka, tahimik ka. Kaya natin ang Diyos magtrabaho. Ganon din naman yung mga babae sa lalaki. Amen. Wala yung salitang, ayan, pinatawad na kita. Huwag bang uulitin, ha? Sabihin mo sa katabi mo, nung pinakasalan mo siya, walang takutan. At nang pumayag ka naman magpakasal, walang takutan. Si Satan takutin nating dalawa, huwag yung bawat isa. Dahil alam niya si nanay, wala siyang gagaya. Malaki pong factor siya sa buhay ko. Pag pinagsama tayo ng Diyos, meron pong katangian ng babaeng kailangan ng lalaki. At meron katangian ang lalaking kailangan ng babae. At yun ang sabi ng Bible, na kumpleto tayo, hindi dahil hindi pa sapat ang Lord, kundi yung kailangan natin na binigay ng Diyos sa bawat isa ay pupuno sa atin. Yun yung ibig sabihin. Kaya grabe yung gift niya, talent, patungkol sa kaayusan ko. Sa bahay, sa lahat. Kasi tayo mga lalaki, hindi tayo marunong nun eh. Yung design ng bahay, yung mga plato, yung ayos ng mga kortina, yung pag-ikot ng kama, minsan nasa kanan, pag uwi mo nasa kaliwa, yung ayos ng bangko. So, gift nila yun eh. Kaya nga dapat nagbibigay tayong pera. Kasi para sa kagandahan ng tahanan na yun. Huwag ka na magtanong kung saan napunta. Nakita mo naman, inupuan mo eh. Hinigaan mo. Yung hawak mong kutsara, tinidor, doon galing yun. Amen. So, yun po si nanay. Siya po yung babae na punong-puno ng sorpresa. Magmula nung nakilala ko po siya hanggang ngayon, at di po siya magbabago. Puno siya ng sorpresa. Yung akin pong understanding sa pagpapamilya na stress ng gusto. Kaya yun po isa sa pinakamagandang biyayang maisishare namin sa inyo. Marami siyang katangiang wala akong kailangan ko para magtagumpay sa buhay. At marami akong katangiang ala siya na kailangan niya para magtagumpay sa buhay. At pinagsama niya yung katangian namin dalawa para magtagumpay kayo sa buhay. Jesus is our shield. Kaya hindi niyo kaaway ang bawat isa. Ang pagpapatawad, pamumuhay. Huwag kang magsawa, huwag kang magbilang. At pag nagpatawad ka, wala nang pag-uusapan. At huwag kayong magsasabi sa mga asawa niya, I love you with the love of the Lord. Wala nang love of the Lord. Kasi asawa mo yan. I love you. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.